Sino nga po ba si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an? Ito po ang ating paksa ngayon. Marami pa rin ang kamuslimang hindi gaano nila lubos na kilala si Abu Bakar as-Siddiq. Ngayon po ay ating matutunghayan ang kahit isang sulyap man lamang sa kanyang talambuhay. Si Abu Bakar ang pinakamatalik na kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyanan din ng propeta, siya rin ang kauna-unahang tagapaghalili or successor ng propeta bilang khalifa. Napaka-espesyal po ni Abu Bakar at maging sa banal na Quran ay nabanggit siya ng Allah sa chapter 90 verse 40 Quranul Karim. Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Malapit-lapit na pakahulugan. Kung hindi ninyo siya tinutukoy sa siya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi ninyo siya tutulungan, ay walang saysay iyon. Dahil talagang ang Allah ay tinulungan siya nang palayasin siya ng mga walang sampalataya. Ang pangalawa sa dalawa, nang sila, tinutukoy sa sila, sina Muhammad at Abu Bakar. Nang sila ay nasa kuweba, sinabi niya sa kanyang kasama, sinabi niya kay Abu Bakar, huwag kang malungkot, or huwag kang matakot, or huwag kang mabahala. Tunay, kasama natin ang Allah. Pagkatapos ay ibinaba ng Allah sa kanya ang banal na kapayapaan nito at pinalakas siya sa pamamagitan ng mga puwersang mga anghel na hindi ninyo nakita at inaba, ibig sabihin ng inaba, hinamak at inaba ang salita ng mga yaong tumangging manampalataya habang ang salita ng Allah ang nangibabaw at ang Allah ang ganap na makapangyarihan, ganap na maalam. Mula po sa aya na ito ng chapter 9 ng banal na Quran at Taubah, ay 3 beses nabanggit si Abu Bakar radhiyallahu an. Gaya ng pagsabing ang pangalawa sa dalawa. Ganon din ang pagsasabing nang sila ay nasa kuweba, na ang tinutukoy rito ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar radhiyallahu an. Ganon din ang pagsasabing sinabi niya sa kanyang kasama, na ang tinutukoy ay ang propeta ay nagsabi kay Abu Bakar. Ang teksto ay napakalinaw para sa natatanging personalidad ni Abu Bakar, sapagkat siya lamang ang nag-iisang taong sumusuporta sa propeta sa pinakamadilim at pinakamapanganib na oras sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang ang buong paganong Makkah ay hangad ang pagwasak sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ang winika ng banal na Quran na nagsasabing kasama natin ang Allah. La tahzan, inna Allah ma'ana. Huwag kang matakot, or huwag kang malungkot, or huwag kang mabahala. Katotohanan, kasama natin ang Allah. Ay naiulat na nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang makita ni Abu Bakar sa labas ng pintuan ng kuweba ang mga pagano. At naipahayag nito ang pinakamatindi niyang pagkabagabag sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya lubhang nabagabag para sa kanyang sarili, kundi ay ikinabagabag niyang sukdulan ang pinakamapanganib na sitwasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulyapan natin ang kwento ng pangyayari umpisa sa simula. Si Abdullah ibn Abi Quhafa, ang tunay na pangalan ni Abu Bakar as-Siddiq. Isa siyang kilalang negosyante ng Makkah. Matalik siya na kaibigan ni Muhammad kahit nung hindi pa siya naging sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar din ang kauna-unahang lalaking yumakap sa pananampalatayang Islam. Ito ay sapagkat lubusan nitong kilala ang ugali at pagkatao ni Muhammad at hindi nito magawang pasinungalingan ang pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa mga sandali na iyan, nang pumasok siya sa pananampalatayang Islam, hanggang sa pagyaon ng propeta, 23 taon ang nakaraan, at maging pagkatapos niyan, ay napatunayan ni Abu Bakar ang kanyang pagiging pinaka-loyal na kaibigan at tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang walang pagkupas na katapatan na ito at walang bahid na pananampalataya sa propeta ang nagpabansag sa kanya ng as-Siddiq, na ang ibig sabihin ay ang tunay na nananampalatayang tao o ang taong kailanman ay hindi nagduda sa anumang naiulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bansag na ito ay personal na galing mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasunod ng pangyayari ng Isra at Mi'raj o ang gabing paglalakbay ng propeta mula sa Makkah patungong Jerusalem at ang pag-ilanlang sa langit. Dahil nang sumapit ang kinaumagahan ng ika-27 ng Rajab, ng ilang taon pa bago maganap ang Hijra, ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga taga-Makkah na nakarating siya sa Jerusalem at nakabalik sa Makkah ng mismong gabi. Ang mga taga-Makkah ay naging excited dahil inakala nilang nakakita na sila ng positibong katibayan ng kawalang katotohanan ng mga kwento at claim ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa papaano nga ba naman matatawid ng isang tao ang ganyang distansya na kinakailangan ang hindi bababa sa 2 linggo para tawirin papunta pa lang at di pa kasali ang pabalik. At pagkatapos ay matatawid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang gabi lang at kasama ang pabalik. Kumalat ang usap-usapan sa Makkah tungkol sa pangyayaring yaon na naging sanhi para sa mga baguhan sa pananampalataya upang magkaroon ng duda
sa kanilang guro. Ang ilang mga pagano ay pumunta kay Abu Bakar at binalitaan nila ito tungkol sa kanilang narinig na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kamangha-mangha na paglalakbay. Umaasa sila na sa pamamagitan niyan ay maiuudyok nila kay Abu Bakar ang pag-aalinlangan. At ano nga ba ang isinagot sa kanila ni Abu Bakar? Ang sabi niya ay paganito, anya, nasabi ba iyan ni Muhammad? Kung nasabi niya yan, ay naniniwala ako sa kanya. Dahil sa naniniwala ako sa kanya sa mga bagay at ulat na kanyang dala mula sa langit, at walang duda sa kanya sa pangyayaring ganyan. Upang ipakita ang kanyang pagsuporta at upang kumbinsihin ang mga walang pananampalataya sa katotohanan ng ulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kaagad-agad na pinuntahan ni Abu Bakar ang propeta at sinabihan niya ito ng paganito, anya, nakapunta na ako sa Jerusalem. Pwede mo bang sabihin sa amin ang mga bagay na iyong nakita? Pagkatapos may larawan ng propeta ang mga tanawin sa Jerusalem, ay kinumpirma ni Abu Bakar ang katotohanan ng ulat na kanyang narinig mula sa mga taga-Makkah. Sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga nagdududang taga-Makkah ang tungkol sa mga bagay na nakita niya sa paglalakbay mula sa Jerusalem pabalik sa Makkah, na sa bandang hulihan ay nakumpirma naman ng mga manlalakbay nang dumating sila sa Makkah. Si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an ang naging kasangkapan upang akayin sa pananampalatayang Islam ang maraming maiimpluwensyang tao sa komunidad ng Makkah. At kasabay niyan ay siya rin ang nakapagpaligtas sa marami sa mga pinakakahabag-habag sa tagasunod ng Islam, lalong-lalo na ang mga alipin sa mga ito. Sapagkat ginugol ni Abu Bakar ang kanyang yaman upang pagbibilhin ang mga yaon mula sa kanilang mga walang pananampalatayang amo, katulad ng kawawang si Bilal ibn Rabah at iba pa, at sila ay mga napalaya ng alang-alang sa Allah. Ang maluwag na kawanggawa ni Abu Bakar ay napatunayan sa maraming pagkakataon bago mag-hijra. Ganon din sa panahon ng hijra at lalo na sa pagkatapos ng hijra. Sa panahon ng hijra ay si Abu Bakar ang nag-hire ng isang guide sa paglalakbay at bumili ng mga pangangailangan sa paglalakbay. Dinala niya maging ang kahuli-huliang sentimo ng pera niya sa bahay para sa paghahanda ng kanilang paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iniwan ang sariling pamilya sa proteksyon ng Allah. Ito ay nagpapaalala sa atin tungkol sa isa pang kahalintulad na kaganapan na nangyari sa Madina sa bandang hulihan noong nangangalap ang propeta ng gugugulin sa jihad. Bawat isa sa jamaah ay nagdala ng kahit anumang makakayanan. Ang iba, gaya ni Umar radhiyallahu an, ay dinala sa propeta
sallallahu alaihi wasallam ang kalahati ng kanilang yaman bilang sadaqah or charity. Ngunit iba ang para kay Abu Bakar. Para sa kanya ay ibinigay alang-alang sa Allah ang lahat ng nasa kanya. Nang tanungin siya ng propeta, ano ang iniwanan mo sa pamilya mo? Ang kanyang sagot ay, ang Allah. Nang ibig sabihin ay, ipinagkakatiwala niya sa Allah ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Bagamat si Abu Bakar ay napakamababa ang loob at malambot ang puso, siya ay napaka-istrikto at matatag sa salita at gawa kapag kinailangan ng panahon. Dalawa ang pinakamahalagang halimbawa na nangyari sa pinakakritikal na kaganapan sa pasimulang kasaysayan ng Islam. Ang una ay nang yumao ang propeta sa 3 buwan ng 10 taon ng Hijra, nang ang pagyao ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay maianunsyo, ay marami sa mga kasapi ng Muslim ummah ang nagimbal at hindi makapaniwala hanggang sa punto na ang isang malakas na lalaki na gaya ni Umar radhiyallahu an ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Humantong pa siya sa punto na pagbabantaan niya ng espada ang sino mang mag-aanunsyo ng kamatayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakahirap ng sitwasyon na yaon at nagbabanta na ang maaring kaguluhan. Ngunit si Abu Bakar ang nakapagkontrol sa masidhing kalagayan na yaon. Pinangunahan niya ang mga tao at malakas na kanyang binasa ang isang aya sa banal na Quran, chapter 3, verse 144. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. At si Muhammad ay hindi hihigit sa isang sugo. At tunay, marami ang mga sugo ang nauna sa kanya. Kung kaya't, ano kung mamatay siya o mapatay? Tatalikod ba kayo bilang mga walang pananampalataya? At ang sino mang tumalikod sa pananampalataya ay walang maidudulot na negatiting na pinsala sa Allah, at gagantimpalaan ng Allah ang mga yaong tumatanaw ng utang na loob. At itinuloy ni Abu Bakar sa pagsasabing, ang sino mang sumusunod kay Muhammad ay pakaalamin niyang si Muhammad ay patay na. Ang sino mang sumasamba sa Allah ay pakaalamin niyang ang Allah ay buhay magpawalang hanggan. Nang marinig nila ang mga katagang ito, ay nahimasmasan sila at narealize nila na ang kamatayan ay hindi matatakasan ng ninuman o maging ng sinumang propeta. Kaya naging kalmado ang mga tao. Naiulat na nasabi ni Umar radhiyallahu an ang paganito anya, para bagang ito ang kauna-unahang pagkakataong narinig ko ang aya na ito mula kay Abu Bakar. Ang unang ikinabagabag
sa mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay tungkol sa pagpili ng isang kahalili o khalifa na magiging magpapatuloy sa pamumuno sa bagong sibol na Muslim Ummah. Pagkaraan ng mahabang pagtatalo at mga diskusyon sa lugar na kung tawagin ay Saqifat Bani Sa'idah, ang napagkaisahang desisyon ay nabuo upang hirangin si Abu Bakar bilang khalifa at kahalili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nakapagtataka kung bakit siya ang nahirang sa napakataas at napakahirap na posisyon na iyan. Sapagkat hindi lamang siya ang pinakamatanda at pinakamatalik na kaibigan ng propeta, kundi ay siya rin ang pinaka-senior sa mga pinaka-prominente sa mga sahaba at siya rin ang pinakamatapat na tagasunod sa mga yapak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban pa riyan, si Abu Bakar din ang personal na pinili ng propeta upang pamunuan ang Muslim Ummah sa Salatul Jamaah o sama-samang pagdarasal o kung tawagin ay imam na humalili sa pwesto ng pag-iimam ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng huling bahagi ng pagkakasakit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maging ganun din nang ang propeta mismo ay present sa panahon ng huling bahagi ng pagkakasakit niya. Isang palatandaan na si Abu Bakar ang choice ng propeta upang humalili sa kanya sa pamumuno sa Muslim Ummah. Ang mga Muslim historians ay nangagpaliwanag na ang dahilan kung bakit walang tahasang itinalaga ang propeta na kahalili sa kanya ay upang huwag makapag-violate sa prinsipyo ng syura o konsultasyon sa Islam, lalo na sa ganyang kakritikal na status ng kabago-bagong sibol na komunidad ng Islam. Ang pangalawang kritikal na sitwasyong naganap sa pamumuno ni Abu Bakar ay ang maramihang pagtalikod sa Islam ng mga tao, ng mga baguhang yakap sa pananampalataya, kasunod ng pagyao ng propeta na pinangungunahan naman ng ilang mga impostor o mga munafikun na nagsisipagpanggap pa ng mga propeta raw. Ang iba pa ay gustong huminto na sa pagbabayad ng obligadong zakat, bagamat hindi naman sa tumatalikod sa pananampalatayang Islam. Para kay Abu Bakar na tapat na tagasunod ng propeta, ang mga taksil na yaon ay dapat nalabanan at dalhin sa batas ng Islam. Ang ibang kasamahan ay nagsipagpayo laban sa desisyon ni Abu Bakar. Inaalala nila ang mapanganib na magaganap kung magsagupaan sila at ng mga tumalikod na binubuo ng malaking populasyon at malaking bilang ng mga tribo. Ngunit tipikal sa kanyang hindi pumapalyang pananampalataya sa Allah at sa banal na suporta ng Allah, ay ipinagpilitan ni Abu Bakar na ituloy ang kanyang mandato kahit ba mag-isa lamang siyang magpapatupad ng mga ito. Siyempre pa, lahat ng mga dating kasamahan ng propeta ay sumama sa desisyon ng kanilang khalifa. Kung kaya ang kampanya laban sa kataksilan sa Islam ng mga impostor ay buong tagumpay na naitaguyod. Muli,
ang Islam ay naging ang relihiyon ng Arabian Peninsula. Ang espesyal na kalidad ng mitikulusong pagpapatupad sa kautusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay muling naipamalas sa sumusunod na pangyayari. Mga ilang araw bago yumao ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay inihanda niya ang hukbong sandatahan sa pamumuno ng batang-batang si Usama bin Zaid radhiyallahu an upang kasagupain ang mga Romano sa Hilaga. Nang yumao ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kasalukuyang nasa paligid ng Madina ang sandatahang lakas na handa ng sumulong. Nang yumao ang propeta, ay ipinayo nila kay Abu Bakar na ikansila na lang muna ang kampanya ng pakikipagdigma sa mga Romano at panatilihin na lang ang mga sandatahang lakas upang iharap sa mga rebelde sa Arabia. Ang suhestyon ay mukhang lohikal. Ngunit para kay Abu Bakar ay may isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa lohika. Ito ay ang desisyon na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangang igalang at isakatuparan ito kahit na gaano pa man kahirap o katindi ang sitwasyon. Ang utos ni Abu Bakar ay paganito, anya. Ipadala ang hukbong sandatahan ni Usama. Sumpa man sa Allah na kahit paman din salakayin ako ng mga lobo ay hindi ako magdadalawang isip na ipadala ito. Dahil hindi ko babaguhin ang desisyon na ginawa ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ay nagbigay ng payo kay Abu Bakar alinsunod na rin sa opinyon ng mga dating kasamahan ng propeta na palitan ang commander ng hukbo sapagkat napakabata ni Usama. Samantalang marami naman ang kasama sa hukbo na mga senyor na kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagalit si Abu Bakar at hinablot niya ang balbas ni Umar. Sabay-sabing, kasumpa-sumpa ka Umar. Itinalaga siya ng propeta, tapos ay tatanggalin ko siya. Kung kaya kapwa sina Abu Bakar at Umar ay pumunta sa sandatahang lakas upang patulakin na ito patungo sa digmaan. Ang commander-in-chief na batang-bata na si Usama ay nakasakay sa kabayo habang ang pakumbabang khalifa ay naglalakad lang sa tabi ni Usama. Nakadama ng pagkapahiya si Usama at gusto niyang bumaba para ang khalifa ang sumakay sa kabayo. Ngunit tumutol si Abu Bakar na bumaba si Usama o sumakay si Abu Bakar. Ang sabi niya ay paganito, anya, ano ang masama sa aking paglalakad ng isang oras ng alang-alang sa Allah? Pagkatapos ay buong galang niyang hiningi ang permiso ng batang commander na kunin si Umar ibn al-Khattab sa Madina bilang kanyang advisor. Siyempre pa, pwede naman niyang gawin ang desisyon nang walang permiso si Usama dahil nga sa siya ang khalifa. Ngunit hindi ganoon si Abu Bakar na alam niya na ang misyon ni Usama
ay desisyon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa makatuwid, sa ganyang kalagayan ay wala si Usama sa ilalim ng mandato ni Abu Bakar. Napatunayan ng kasaysayan ang wisdom ng pagpapatuloy sa hukbo ni Usama na isagawa ang orihinal na misyon. Dahil nang makita ng mga rebelde sa Hilagang Arabia ang sandatahang lakas na patungo sa pakikipagdigma sa mga Romano, ay nasabi nila sa kanilang mga sarili ang paganito, anila, kung ang kalagayan ng pamahalaan ay nasa kaguluhan at mahina, ay hindi maipapadala ng khalifa ang sandatahang lakas na ito upang kalabanin ang mga Romano. Ito ang isa sa mga naging dahilan ng pagpapatahimik sa iba pang mga paghihimagsik ng mga rebelde. Sa pagsapit ng 12 taon ng Hijra, ang taon na yumao si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an, ang Islam ay buong tibay na naitatag na sa Arabia at sa marami pang kapaligid na lugar sa Hilaga at sa Silangan. Iyan ang dakilang kontribusyon ni Abu Bakar sa kasaysayan ng Islam.